Hello mga kabutchers! Welcome again to my another vlog. So for today's video, ipapakita ko naman ang part 2 ng aming journey ng pag-a-apply as butcher bound to Poland. For part 2, kami po ay magpipirma na ng offer letter mula sa aming agency. Mga taga South Cotabato kami, pero dito kami kumuha ng aming flight ticket sa Davao City. Nakakapagod yung biyahe, ngunit dahil sa ating mga pangarap, lahat yan ay ating kakayanin. September 5 na makatanggap kami ng mensahe mula sa agency na ready na ang aming offer letter. Sa kagustuhan naming tuloy-tuloy ang pag-process ng aming mga documents, nag-book agad kami ng aming flight to Manila para makapagpirma ng aming offer letter. One night and one whole day lang kami dito sa Manila. Tanol, wala bang kinadala ba?
At napakaswerte nga namin guys dahil sa yung kaibigan namin ay may kakilala dito, kaya naman sila yung sumundo sa amin at dinala kami sa kanilang tahanan. Nakatipid na, nakapagpahinga pa ng maayos. First time ko sa Luzon at napansin ko, hindi naman pala nagkakalayo yung istruktura ng mga pamamahay dito sa Manila kung ikukumpara sa mga tahanan dyan sa Mindanao. Napakabait talaga ng kaibigan nitong kasama namin. Akalain nyo yun, pinatulog na kami, pinainom pa ng kape at tinorn pa sa mumunti niyang tahanan. Ngayon naman, ready na kami papuntang Mandaluyong kung saan naroon ang agency namin. Alam niyo ba kung saang daan to? Sige nga, comment down below. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. And if it's raining, And finally, narito na nga tayo sa aming agency. As you can see, meron po kaming mga papel na pinifilapan ng mga importanteng bagay o mga detalye na kinakailangan para sa pagproseso ng aming mga papers. Matapos akong makapag-fill up, ay hiningian ako ng staff ng 2 2x2 photo at mga updated papers katulad ng resume at yung medical result namin. Nakapasa na kami ng aming medical result through online pero hiningi sa amin yung original copy since nandun na rin kami. At ito naman ang offer letter. Nakalagay dito yung pangalan mo at ang passport ID mo. Make sure lamang na nakunan ninyo ito ng larawan at pagkatapos nun ay ikabisado na ninyo ang mga mahalagang bagay katulad ng kumpanya, ano yung position na pupuntahan mo doon, magkano yung sahod, ano yung iyong mga responsibilidad, ilang oras ba ang igugugol mo sa trabaho at kung ano-ano pa. Para naman sa mga nagtatanong kung ano ang aming agency, ito na po siya. Yes po, Angkor Management Services and Consultants Incorporated na makikita sa room 503, 5th floor, State Financing Center, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Pauwi na kami nito guys at alam nyo ba, sobrang gutom na nga talaga kami dahil pagpasok namin sa office ay agad-agad namang tinawag kami para muna sa orientation. After namin kumain ay pumunta agad kami sa NAIA dahil yes po, uuwi agad kami. Wala na rin kasi kaming ibang agenda kundi yun lamang magpirma ng offer letter. At alam nyo ba guys, sa airport nakita namin itong stall ng mga inumin at grabe parang sinampal kami ng kahirapan dahil nga sa mga presyo. Kaya nga naisip ko, siguro kung pala rin ako na makaalis at makapagtrabaho, naway mapainom ko rin yung mga tsuhin ko, mga kuya ko ng mga ganito kamahal na mga inumin. At yun, nag-early check-in kami at kumain sa Jollibee para hindi kami gutumin. Grabe pala talaga yung journey kahit na gusto mo magtrabaho sa labas kasi marami pang mga requirements na kinakailangang i-comply at
grabe, magastos din pala. Maliban doon, nakakapagod din at minsan nakaka-stress kasi iniisip mo worth it ba yung mga ginagastos mo na pagbalik-balik sa agency, pagprinta ng mga requirements para lamang sa pangarap mo. Pero yun nga, kung iisipin natin yung magiging resulta nito para sa atin at para rin sa ating pamilya, maganda ang kalalabasan sana. Kaya naman, naway pala rin tayo sa ating mga kagustuhan o mga hinihiling sa buhay. Hanggang dito na lamang guys. Mapapanood niyo ito kapag naging successful yung journey ko going to Poland. Thank you so much sa panonood. Please do subscribe and follow my channel.